Magandang araw mga mag-aaral. Halina at sabay-sabay tayong matuto sa Filipino 5. Tara na't ating simulan ang ating paglalakbay sa mundo ng wika at panitikan. Ang araling ito ay tungkol sa kwentong kababalaghan. Layuning pampagkatuto. Naibibigay ang natuklasang kaalaman sa tekstong kwentong kababalaghan. Gawain para sa ating balik-aral, photo essay, panuto. Gamit ang sumusunod na larawan, kilalanin kung ito ay nagpapakita ng pantasya o realidad. Tama ang iyong sagot. Ang nasa larawan ay isang halimbawa ng pantasya o fantasy. Tama ang iyong sagot. Ang nasa larawan ay isang halimbawa ng pantasya o fantasy. Magaling, ang nasa larawan ay isang halimbawa ng realidad o reality. Magaling, ang nasa larawan ay isang halimbawa ng realidad o reality. Narito ang isang larawan ng isang lumang bahay. Ano ang masasabi mo sa larawan na ito? Ano ang iyong naramdaman nang makita ang larawan? May nabasa na ba kayong kwento kababalaghan? Bago tayo magpatuloy sa kwento, alamin muna natin ang kahulugan ng ilan sa mga salitang matatagpuan sa kwento. Pag-uugnay ng salita at kahulugan. Sundin ang panuto para sa gawain. Ngayon naman, pakinggan at unawain natin ng mabuti ang isang halimbawa ng kwentong kababalaghan na pinamagatang Ingay sa Bubong. Isinulat ni Andilaine R. Tajanlangit. Sa isang liblib na nayon, napadpad ang pamilya Ortiz. Galing sila sa malayong lalawigan at naisipang lumipat ng ibang lugar. 4 ang anak ng mag-asawang Cario at Celia, sina Domeng, Ben, Katya at Susi. 8 buwang buntis si Celia sa panlimang anak nila ni Cario. Isang gabi habang mahimbing na natutulog ang mag-asawa, naalimpungatan si Celia nang may marinig siya sa bandang bubungan nila na parang mga pakpak na pumapag-aspas. Dali-dali niyang ginising si Cario. Cario! Cario! Gumising ka dali! Parang may kung ano sa ibabaw ng bubong natin. Gising ni Celia kay Cario. Pupungas-pungas pang bumangon si Cario at pinakinggan ang ingay. Takot na takot ang mag-asawa at hindi na muna ginising ang mga anak na mahimbing ang pagkakatulog. Nagsindi ng kandila si Celia sa altar at nagdasal silang mag-asawa ng taimtim at napagdesisyunang huwag lumabas ng bahay. Unti-unti namang humina ang ingay hanggang sa tumahimik ng muli ang paligid. Hindi na nakatulog muli ang mag-asawa hanggang mag-umaga. Kinabukasan ay nagtanong sa mga kapitbahay ang mag-asawa kung mayroon din ba silang narinig na ingay kagabi. Naku, bago kasi kayo rito sa lugar namin, kaya hindi ninyo alam ang usap-usapan dito. Sagot ng napagtanungan nilang si Aling Mameng. Ano po bang mayroon dito sa lugar ninyo? Natatakot po ako, sa 1 buwan ay kabuwanan ko na. Nahihintakutang tura ni Celia. Ayon sa ilang mga nakakita, isang taong may malalaking pakpak, mahahaba ang mga kuko, may matutulis na pangil at pulang-pula ang 2 mata ang siyang lumilikha ng ingay tuwing gabi. At ang pinupuntirya ay ang mga bago dito sa lugar, lalo't higit ang mga buntis. Kwento ni Aling Mameng. Labis na takot ang namayani sa dibdib ng mag-asawang Cario at Celia. Matapos magpasalamat kay Aling Mameng ay nagmamadali silang umuwi
at naghanda para sa pagsalakay muli ng nasabing nilalang. Tanong, sino ang mga tauhan sa kwento? Ang mga tauhan sa kwento ay ang pamilya Ortiz na binubuo nina, Cario bilang ama, Celia bilang ina, Domeng, Ben, Katya at Susie bilang mga anak, ang sanggol sa sinapupunan ni Celia, Aling Mameng bilang kapitbahay, at ang nilalang na may pakpak. Ano ang narinig nilang lumilikha ng ingay sa bubong? Narinig nila ang tila pagaspas ng mga pakpak sa bubong habang sila ay natutulog. Gaano katotoong mayroong ganong uri ng nilalang? Patunayan. Ang ganoong uri ng nilalang ay bahagi ng mga alamat at kwentong bayan, gaya ng aswang o manananggal. Wala itong konkretong ebidensya sa agham, ngunit ito'y bahagi ng kultura, panitikan, at paniniwala ng ilang Pilipino, lalo na sa mga probinsya. Pinaniniwalaan ito ng ilan bilang babala o upang mag-ingat, lalo na sa mga buntis. Sa iyong palagay, tama ba ang ginawa ng mag-asawa na umuwi at maghanda? Maring sagot, tama ang ginawa nila. Sa kabila ng takot, mas pinili nilang magdasal, manatili sa loob ng bahay, at maging maingat, lalo na't delikado ang kalagayan ni Celia na malapit ng manganak. Ang pag-iingat ay mahalaga lalo na sa isang bagong lugar. Tandaan, ang opinyon sa tanong na ito ay maaring magkaiba. Ang kwentong kababalaghan naman ay mga pangyayaring misteryoso, di maipaliwanag, o di pangkaraniwang mga kaganapan na maaaring ituring na supernatural o hindi pa napapatunayan na dahilan o paliwanag. Sa kwentong kababalaghan, maaaring matuklasan ng mambabasa ang iba't ibang kaalaman tungkol sa mga paniniwala at kultura ng mga tao, mga pangyayaring hindi maipaliwanag ng agham o lohika, mga damdamin at reaksyon ng mga tauhan sa mga kakaibang karanasan, mga aral na maaaring makuha mula sa mga pangyayari sa kwento. Halimbawa, isang bata ang nakakita ng mahiwagang liwanag sa lumang bahay tuwing hating gabi, maaaring natuklasang kaalaman. Una, may mga paniniwala ang mga tao tungkol sa mga mahiwagang pangyayari. Pangalawa, mahalaga ang pagiging mapanuri at hindi agad naniniwala sa mga sabi-sabi. At pangatlo, ang takot ay maaaring maranasan kapag may mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Tandaan, ang pagbibigay ng natuklasang kaalaman sa teksto ay ang kakayahang maibahagi ng mambabasa ang mga impormasyong kaniyang natutuhan matapos basahin o pakinggan ang isang teksto. Sa pamamagitan nito, na ipapakita ang pag-unawa sa nilalaman ng binasa. Para sa pagtataya, panuto, ibigay ang natuklasang kaalaman mula sa kwentong kababalaghan. Isulat ito gamit ang 3 pangungusap lamang. Ang sigaw sa dilim. Sa isang lugar sa Las Piñas, may lumang paaralan na matagal nang hindi ginagamit. Isang gabi ng baha, isang estudyante na si Ella ay napilitang magpalipas ng gabi doon dahil naabutan ng ulan sa field trip. Habang nagpapahinga siya sa silid-aralan, may narinig siyang malalim na unggol na parang nagmumula sa ilalim ng sahig. Nang buksan niya ang pintuan, nakita niyang may puting usok na bumabalot sa hallway. Sinundan niya ito at may narinig ulit, isang malakas na sigaw. "Umalis ka!" Sa gitna ng dilim, may isang matandang babae, nakayuko, paurong lakad, at biglang nawawala. Kinabukasan, ibinunyag ng guide na may babaeng nabulag at nasawi sa baha. Ilang taon na ang nakalipas, at iyon ang nagpapakita tuwing gabi ng buwang madilim. Mula noon, hindi na umakyat ng gabi si Ella sa lumang paaralan. Takdang aralin, panuto. Magbasa o manood ng mga kwentong kababalaghan at isulat ang mga natuklasang kaalaman tungkol sa binasang akda.